We have visited 5 churches, 5 simbahan po doon sa Mindanao. Namely, unang-una po yung Trinitas Baptist Church sa Cagayan de Oro, Pastor Cesar Cabungcal. Verity Baptist Church, Manolo Portich, Bukidnon. Ang recently naging independent from a people for His name, which is yung church kung saan nagpapastor si Pastor Dan, Unsearchable Riches of Christ, Baptist Church, Davao City. So si Pastor Dan Godin po doon. Yung doon po sa Manolo Fortich, Bukidnon is Pastor Raul Flor. Okay. Tapos Liberty Bible Baptist Church, Coronadal City, South Cotabato. And yung napag-preachan po natin ng last Sunday, ang Living Word of God, kung di ako nagkakamali, Baptist Church, Tupi, South Cotabato. Ang pastor po doon ay si Pastor Albert Sanchez ba yun? Basta, Pastor Albert. Ayun, yung na-send ko po sa GC. Ano po? At nagpapasalamat po ako sa Panginoon, no? Yung pag-uwi po namin, ang 16 hours kami nakaupo, no? Kasi ang flight namin Davao pa, galing pa kami ng Coronadal. So ang Coronadal papuntang Davao at least 4 hours. Pag pumunta ka na ng Davao City, ang Davao City traffic din, parang Manila din. So doon traffic, so medyo maraming hinto din. Ayan. So nagpapasalamat po sa Panginoon for His goodness sa ating lahat at sa pag-iingat niya po doon. At kung kayo ay natataasan sa mga bilihin dito, pag pumunta kayo doon, parting South Cotabato, particularly, doon sa pinagpreachan ko po, ang pastor doon, sinasabi niya sa akin, "Naku, pastor, dito, mura lang, 20 pesos, makakain na yung 3, no, na pakbit na." Oh, ganun kamura yung gulay. Ano po, pupunta ka nga lang na Mindanao. Okay? So, kung kayo po ay nahirapan na ditong mabuhay sa taas ng bilihin, doon po, mababa lang. Oo. Oo, mura lang ang gulay. Sabi niya, kung nagutom ka, wala kang pera, magtanong-tanong ka lang dyan, bigyan ka ng papaya, bigyan ka malunggay. Oo, mabuhay na sila. So, pero tinanong ko siya, "Pastor, anong ano nyo dito?" No, isa sa mga problema nila, nag-suggest ako sa kanya, "Pastor, migration, no?" Oo, pastor, tama. Yun daw. Migration. Big sabihin, yung mga lumilipat ng lugar. Kasi nga, doon po sa probinsya, ang trabaho nasa syudad. So, ang mga iba, pupunta sila doon, mag-aaral sa syudad, nandun ang mga university, nandun ang mga trabaho. Okay. So, yun yung isa sa mga issue nila. Pero kung titignan mo, yung pamumuhay po doon, napakapayak. Tapos, hindi mo akalain na probinsya kasi ang daan 6 lanes. 6 lanes. Hindi po yun 6 lanes talaga. Papuntang Jensan. Kung bababa ka, papunta doon. So, we praise God sa mga opportunity, privileges na binigay niya po sa atin. And salamat din po kami sa Panginoon, no? Sa kahapon, naggaling po kami doon sa Palawig, kila Ate Elaine, doon po, kila Kuya Marlon sa Palawig. At salamat sa Panginoon, nakapagbahagi po tayo ng salita ng Diyos doon. And hopefully, magiging, po siya, no? Gawain siya and regular na pupuntahan. Kasi pag-pray po natin, yung isa sa mga kamag-anak po nila doon is doon po sa dati nilang simbahan, pastor na po yun. Ganun na po ang kanyang kayang, practically speaking, nagpapastor na rin siya doon. Kasi pastor nila, Englishero, di ba? Yung Tagalog yun. No? So, I hope, no? Pinaunlakan naman tayo sa kanilang bahay kahapon at pinag-pray po natin. And yung heart niya, tender pa din. Malambot pa rin pagdating sa Word of God. No? At sabi niya nga, Pastor, mga simbahan po kasi dito, mga mga religion lang, mga tradition lang. So alam niya yon kasi ang pinanggalingan nila Brother Franz, ay talaga pong radical yon. Okay? Radical dun. Sa sobrang radical, di ka kakain. Dito din sa atin, radical. Sobrang kain. Okay? So tayo po ay tatayo. Tayo po ay tatayo. At we will break from our regular series sa ngayon and I will discuss something dear to my heart and I hope na tayo po ay magkakaroon ng blessing mula sa bagay po na ito and I hope tayo rin po magkaroon ng conviction
tungkol sa bagay po na ito. Open to Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. So hindi po natin i-deal yung ating pong series this morning, but we will look on Ephesians chapter 4 at may i-address po ako na isang bagay dito na napaka-importante that I hope lahat po tayo maintindihan natin, especially those na ligtas na meron ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. This will be a beneficial study sa atin. So babasahin po natin buong chapter. Ano po? Ephesians chapter 4 verses 1 to 32 for the sake of time. Amen. Sundan niyo po sa inyong mga mata while I read. Sabi ng Bible, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Verse 2, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Verse number 8, wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. 14. That we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Verse 17. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being fast filling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. But ye have not so learned Christ. If so be that ye have heard of him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. 24. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good, to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Last verse 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Tayo po ay manalangin naman namin. Diyos, dakila salamat po sa opportunity to preach still your word. You commanded us to preach the word in season, out of season, to reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. I pray, dear Lord, na ikaw po magbigay ng understanding in each and every one of us. To those na wala pa pong pagkakilalang tama tungkol sa Panginoong Jesucristo, that He is our Savior, that He redeemed us from our sin. Nawa, Panginoon, sila po yung magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. And you seal them this very moment of the Holy Spirit of promise. Salamat po sa umaga pong ito. Ikaw po magbigay sa aming mga puso ng kaalaban sa paglilingkod. And help us to be really appreciative doon sa bagay na inawit din ng choir, that Jesus will satisfy our soul, that nothing in this world could ever satisfy us like Jesus Christ could satisfy us. Sa iyo po lahat ang pasalamat in Christ and we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. So this morning,
give me the liberty to preach to you about yung isang word, mga kapatid, that is often mentioned dito po sa atin pong binasang chapter. And if I'm not mistaken, it is spoken of 4 times. 4 na beses binanggit yung salita which I am preaching this morning, and that word is the word measure. You find that in verse 7, you find that in verse number 13, you find that in verse number 16. Hindi ko alam na miss ako ang isang pagkabanggit, but if I'm not mistaken, 3 to 4 times binanggit yung word na measure. Okay, so let me preach to you about the subject, the measure of every part. Kanina, I have reported to you yung katagumpayan po ng trip doon sa Mindanao. But that trip, though that trip is successful, okay, meron ding kalungkutan na kasama yung trip po na yon o yung ating pong pagpunta po doon. Yung amin pong fly-in is October 2 and I believe that is Thursday. Ang gawain po ay mag-i-start ng Saturday, which is doon sa Trinitas sa Cagayan de Oro. And that Bible conference and anniversary is Saturday and Sunday. Okay. So after that, meron isang brother doon na meron po siyang polio. Okay. Polio. So ang kanyang lakad, talagang paika-ika siya kasi may polio siya. At sila ay nagbigay pa ng song offering doon sa service po na yon. May song offering sila, umawit sila, magagaling sila mag-gitara eh. So may iba-ibang style pa. Okay. But after that conference doon sa Trinitas, siyempre po kami, doon na kami naka-accommodate since nung pagkalapag pa lang namin, ang diretsuhan agad namin sa Bukidnon. Doon na kami naka-accommodate kila Pastor Raul Flor. Okay. So, kinabukasan nun agad, napaka-hectic ng schedule. Saturday, Sunday, Trinitas. Monday, Tuesday, conference na naman yon sa Bukidnon. So, ganun lang kadidikit yung schedule. But it so happened na isang gabi, papunta yung brother na yon. So, natapos po yung conference doon kila Pastor Cesar. It so happened na yung brother na yun papunta din sa conference doon sa Manolo for Teach sa Bukidnon, which is gabi siya pumunta, hindi umaga, gabi. At ang posisyon ng simbahan nila, Pastor Flor, ay likod lang po ng munisipyo. Ganon kadaling puntahan. Kasi ito yung munisipyo ng Manolo for Teach, ang kanilang church sa likuran. Doon lang sa likod, banda. Katabing-katabi nila yung GSO na warehouse ng munisipyo. So doon yung mga supply, okay, ng munisipyo nakalagay, tas katabi na, yun na yung simbahan sa likod. Gabi siya pumunta at pagpunta niya doon, ang lugar po na yon ay may blind spot. Kasi yung munisipyo na yon, ewan ko ba, wala ding masyadong ilaw, tapos palikusa sa likuan. So happy na nabundol ng motor yung brother na yon, papunta siya doon sa conference. And nalaman namin ang balita, yung nalaman po namin, nakarating na sa amin yung balita, siya po ay comatose na sa ospital. Sinugod siya doon sa hospital ng Manolo Portage, then yun na, so on. Hindi ko na alam, pinapakonfirm ko sa wife ko ano bang status niya, kung may narinig sila. Wala naman, hindi na po. But basta ang pinakahuli kong pagkakaalam doon, comatose critical. Kung mabuhay man, gulay na. At hindi na siya, kumbaga, hindi na makakabalik sa dating kung paano siya. Okay? At sabi, kung mabubuhay pa daw siya, mahirapan yung pamilya niya. Ganun po siya, yung situation niya. And I shared that to you, mga kapatid, for the simple reason na ang buhay po maikli eh. Tama po ba? Life is short and we don't know kung kailan po tayo kakatukin ng kamatayan. And but also,
higit doon sa kamatayan, mga kapatid, alam ko, kung tayo ay ligtas na, dapat wala kang fear of death. Okay? We should not fear death dahil that is our glorification. Makakapiling mo na ang Diyos, makakapiling mo na si Kristo, you will be forever and ever with Him, and you will leave everything behind. Amen? Lahat na iiwanan mo, problema dito, lahat utang, lahat na yan, maiwanan mo. Di ka ba sasaya niyan? Amen? We will leave everything behind. But what I'm trying to get to you, and I pray that the Lord will impress upon our hearts, is that yes, gusto natin makapiling ang Panginoon. Yes, gusto natin ang kamatayan. Hindi natin kinakatakutan ang kamatayan. But what should be our attitude towards death, mga kapatid, is yun nga, have we done our best for Jesus? Nagawa ba natin in our lifetime? Because sure enough, death will come. Sigurado na merong kamatayan sa ating lahat. Wala pa pong nakakaimbento ng pampahaba ng buhay to the point na abutin ka ng 900 years old, kagaya nila Methuselah. So, kung nagpapangarap ka ng ganon, kalimutan mo na yung pangarap mo na yun. It will never happen. Okay? In your lifetime. Death will surely come. Pero ang tanong, ang buhay ba natin of good use? Ang buhay ba natin na ipagamit natin on the right purposes? Or what the Bible call vanity? The smartest man aside from Jesus Christ is Solomon. King Solomon is so rich. King Solomon is so wealthy. King Solomon have everything in the world during his time to offer. Kung gusto niya ng tugtog, tayo nga sa cellphone. Amen. Ba, dati walang ganon. Pero, yung panahon niya, meron siya nun, pero live pa. Sabi niya, tugtugan niyo nga ako ng ganito. Yan na ang orkestra mag-play sa kanya. Ganon kayaman ang tao na yon. Amen. And yet, in his lifetime, sabi niya, nakita niya lahat under the sun. Behold, all is vanity. All is vanity. Amen. Nandiyan po tayo. Sabi nga sa book of Mark and Matthew, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Kung mapasa atin man ang buong sanlibutan at maiwala ang sarili nating kaluluwa, para saan? Pero tayo dito, meron na tayo ditong kaligtasan. Merong mga amen, mag-amen nga po mga say. So, your soul will definitely be not going to hell kung ikaw ay ligtas. Hindi na yun pupunta ng impyerno. Pero this is what is important. Baka masayang pa rin natin yung buhay natin kahit papunta na tayo ng langit. Pwede ba yun? Pwede ba na ang tao, yes, papunta na siya ng langit. Yes, papunta na siya kapiling ng Diyos magpakailanman. Pero pwede pa rin ba na masayang natin ang ating buhay? Absolutely. Amen. Absolutely. Kaya nga may term na labor in vain eh. Kaya nga may promise, sabi ni Apostle Paul, na kung mag-labor ka sa work of the Lord, your labor is not in vain in the Lord. Ba't niya sabihin yun kung merong labor na lahat naman pala ng labor pwede or possible? No. There is a labor that is in vain according to the Bible. Merong paglilingkod na walang kapuluhan. Merong paglilingkod na sayang lang. Merong paglilingkod na pag dumaan sa apoy ng Diyos, it will be burned and will suffer loss. Amen. Nandiyan lang po tayo. Hindi po tayo galit. Nagpipreach lang. Ano po? What I'm trying to preach to you this morning is about the measure. At gusto ko pong maintindihan natin in each and every one of us, ito pong concept na ito, so that we will live. Tignan niyo po yung verse number 1 ng ating talata, Ephesians chapter 4. This is the beseeching. Ito yung pakikiusap. Ito yung paninikluhod. Ito yung desire ni Apostle Paul toward the Ephesian believers after laying out doctrines from chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Sabi niya sa kanila, pakiusap mga kapatid. Verse number 1, walk worthy of the vocation wherewith ye are called. So it is very possible na natuto tayo ng doktrina. And if I will ask any one of you, kung i-recite mo sa akin ang gospel, you could. Amen. No problem about that. Pwede mo na ma-recite, pwede mo masabi, ito po ang gospel preacher. Ito po ang ginawa ni Kristo. Masabi ko po na ako ay ligtas.
dahil po, pag naniwala ako sa ginawa ni Kristo. And I could say, you're my brother, you're my sister in Christ. But that is not all the issue in the world. Dahil po mga kapatid, gusto ng Panginoon na tayo lumakad, karapat-dapat sa bukasyon kung saan tayo tinawag. Amen. Mga kapatid, meron po tayong calling. Lahat tayo may calling sa Panginoon. Yes, not everyone will be a pastor. Yes, not everyone will be an evangelist. Yes, not everyone might be, you may office sa church. But everyone is called in the high calling of God. And lahat tayo, meron po tayong pwedeng gawin, meron tayong pwedeng i-contribute dito sa great work of God. Una, what is measure? Ano ba yung measure na tinutukoy ng Bible preacher? Nababanggit dyan sa talata. Ano po bang ibig sabihin ng salitang measure? Pag tinagalog mo ang measure, ano yun? Sukat, di ba? Pagsukat, sukat. Anong sukat? Measure it. Pag sinabi mo, measure this, measure the length of this thing. Sukatin mo yung ano nito. Kung gaano kahaba ito. Yung bagay na ito. Sabi ng dictionary, ang measure po, the whole extent or dimensions of a thing, including length, breadth, and thickness. So, kung 3D object siya, kung gaano kakapal, kung gaano kahaba, kung gaano yung kanyang side. Sabi, determined extent or length limit, a rule by which anything is adjusted or proportioned, extent of power or office, portion allotted, extent of ability. Now, to apply this, pagdating sa measure ng isang mananampalataya, the believer's measure is a saved individual's part out of the whole body of Christ. Pag sinabi nating measure, pag sinabi nating sukat, yun yung parte mo sa katawan ni Kristo. It is decided by and distributed by God for the increase of the body unto the edifying of itself in love. One thing that you need to realize, the measure of the believer is determined by God. Yung sukat mo, yung parte mo sa katawan ni Kristo, ang Diyos ang nag-determine at ang Diyos ang nag-distribute. Both determined and given by God. So kung ano yung measure natin sa katawan ni Kristo, yung parte natin sa katawan ni Kristo, gusto ko maintindihan natin, ang Diyos ang naglulan at ang Diyos ang nagbigay. Okay? Nandiyan pa po tayo? So, it defines the member's office, gifts, abilities, which is supposed to be a supply to the nourishment and edification of the body. Binigay ng Diyos ang measure ng isang tao na ligtas para sa benepisyo ng whole. For the benefit of the whole. The measure is given, binigyan ako ng measure, binigyan ka ng measure kung save ka, para ang magbenepisyo, hindi ikaw. Ibang tao. Particularly, saved din. Parte rin ng katawan ni Kristo. Okay. May binigay sa'yo na parte, may binigay sa'yo na measure, hindi para sarilinin mo. And not also for our own selfish interest. Binigay ang measure, binigay ang part, so that others will benefit from that whole or from that measure. Okay? Gusto ko maintindihan po natin yun, no? Binigay sa atin ang measure, meron kang parte, meron kang measure para ang iba makinabang. Hindi yun pansarili. It's not for our own benefit or our own para sarili natin. Kailangan ngayon para ma-edify ang iba. Therefore, someone's measure will define his or her ministry by and for the church. Kung ano ang measure mo, tiyak, yan ang ministry mo. Nakasunod po tayo? Kung ano yung part, measure that God had given sa isang saved child of God, yan yung kanyang ministry. Pag nag-operate siya doon sa measure na yon, mapagpapala ang iba. Makakapag-minister siya. Okay. So, ang tanong natin dito, preacher, sino yung may measure, sino yung may ministry? Pastor lang ba?
Evangelist lang ba? Asawa ba ng pastor? Choir member ba? Sino? Okay? Sino yung merong tinatawag na measure sa Bible? Sino yung may tinatawag na ministry sa Bible? Okay, first point mga kapatid, discovery. Discover natin, alamin natin, sino po yung merong measure? Tingnan nyo, dito sa ating binasa sa Ephesians chapter 4, maliwanag po dito. Okay? Gusto ko, basahin po natin lahat. Ano po? Basahin natin lahat, verse 7. Sabay-sabay natin, Ephesians chapter 4, verse number 7. Ready? Sabay-sabay, read. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Sino ang may measure? According to the verse, according to the passage na binasa natin, sino-sino ang merong measure according to the gift of Christ? Sino? Every one of us. Every one of us. Nakasunod po tayo? Though how feeble, though how weak, kahit sabihin natin ng isang tao, mahina siya, dahil sabihin natin ng isang tao, kailangan siyang suportahan, kahit sabihin natin ng isang tao, na kailangan pa siyang alalayan, yet, ang sabi ng Biblia, every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Membro ka ba ng katawan ni Kristo? Kung ikaw ay membro ng katawan ni Kristo, meron kang measure. Because the measure is unto every one of us. Bawat isa sa atin. The term here na ginamit to describe this measure is verse 7, the word grace. Tama po ba? Every one of us is given grace. So yung term na ginanggit po dito is grace. Cross-reference Romans 12, 1 to 8. Romans chapter 12, 1 to 8. Dito natin mababasa yung terminolohiya na kapag sinabi ng Biblia na grace, it is also similar or also, mga kapatid, speaking of the measure and the gift of an individual. Romans 12, 1 to 8. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Nababanggit natin yan from time to time, yung verse na yan, napapasadahan. Verse 3, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. Verse 6, tignan po natin maigi. Having then gifts, differing according to the grace that is given to us. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. You see in verse number 6, sinabi ni Apostle Paul, merong mga gifts. Having then gifts, pero these gifts are not all and the same. These gifts are different from each other. Magkakaiba. Gifts differing according to the grace that is given to us. Bakit ginagawa ng Spirit yon? Why does the Spirit of God and why does God give gifts na iba-iba? Yes, the Holy Spirit and God gave a similar gift to everyone, yung gift of salvation. Pare-pares lang yun. Tama? Niligtas ka, niligtas ako, we have the same heaven, we have the same Lord to come when we die or when the rapture sounds. So similar tayo on that type of gift. Pero different yung gift na binigay na binistow sa mga members of the body. After mong maligtas, meron pang ibang grace, meron pang ibang gift na binigay. And this gift ay para gamitin mo for the purposes of the body of Christ. Para ito sa katawan ni Kristo, para to sa church. So ang gift po na ito, according to the Word of God, verse 6 to 8, different, magkakaiba. Iba yung gift na binigay po sa akin, iba po yung gift na binigay po sa inyo, pero lahat yon, gusto ko pong maintindihan natin, nagtutulong-tulong yun. Binigyan ka ng katawan na hindi pare-pareha. Salamat sa Panginoon, di tayo puro dila.
Hindi tayo puro ilong, hindi tayo puro mata, hindi tayo puro paa. Isipin mo yon. Kung ang buong katawan mo, puro paa, amoy paa ka. Amen. Hindi. Nilagay, tinemper yung body mo in such a way that meron kang braso, meron kang legs, meron kang feet, meron kang hands, meron kang nose, meron kang eyes. Nilagay na ganyan ng Diyos. Magkakaiba po ba yan? Magkakaparehas. They are all different. Yet they serve a unified purpose. Tama po ba? Ano yung unified purpose? Pupunta ako ng church. Alangan namang gusto lang pumunta ng church mata. Alangan namang gusto lang pumunta ng church bibig. Alangan namang gusto lang pumunta ng church paa. Siyempre dapat kung gusto ng mind mo pumunta ng simbahan, buong katawan mo pupunta doon. It serves a unified purpose. So kapag merong nilayo ng puso ng tao, pag may nilayo ng isip ng tao, gagawin nyo ng whole body. The same way, mga kapatid, sa ating mga member of the body of Christ, ang gusto mangyari ng Panginoon, yes, we have different gifts, pero for the same purpose and will of God. So kung ano yung gustong gawin ng Diyos, yun yung mangyayari, mga kapatid. We as members of the same body are gifted by God according to the measure of the gift of Christ. Know that everyone who are saved have a measure, and therefore must acknowledge that the measure you have is not for yourself. Hindi para sa iyo, hindi para sa sarili mo. You don't decide. Ito pa ang maganda. Diyan pa po kayo. Gising pa po kayo. Amen. Nakatulog naman siguro tayo. Umuulan eh. Gusto ko maintindihan pa natin, hindi ikaw ang magdi-decide kung anong gift ang meron ka. Hindi ako ang magdi-decide kung anong gift ang gusto ko. Ay, hindi. Ito yung gusto ko to kasi ito yung gift na madami nakakakita. Ay, gusto ko tong gift na to eh. Kasi itong gift na to, gusto ko, marami tong blessing dito sa gift na to. Ay, naku, yung gift ko ayokong gamitin tong gift ko na to kasi wala naman eh. Wala nakakapansin. Mga kapatid, hindi po. God has a purpose kung bakit a specific gift was bestowed to an individual. Bakit binigay ng Diyos yung ganong gift sa Kanya at hindi sa iyo? Amen. Kasi baka kung sa iyo ibigay, magmayabang ka, magmataas ka. Kung hindi naman binigay sa Kanya, baka hindi niya ipagamit ang buhay niya sa Panginoon. Hindi nyo ba naisip po yun, mga kapatid, na meron, kung hindi man lahat, merong mga pastor. Kung hindi sila pastor, kung hindi sila evangelist, kung hindi sila preacher, wala sila sa church. Sabi ng Diyos, para ikaw, nasa church ka, sige, ikaw na mag-preach. Kasi madaldal kang tao kayo. Amen. So, maaring ganun. Pero, overall, ang purpose ng Diyos, why He is bestowing gifts, why He is giving gifts and measure, ay para sa purpose ng whole body. For the purpose of the whole. Hindi ka nagdi-decide. Hindi ako nagdi-decide. Hindi ko sinabi, Lord, gusto ko magaling ako mag-speak. Hindi ko sinabi, Lord, gusto ko magaling ako mag-explain ng verses. God give to every man according to the measure of faith. Binigay yun ng Panginoon. May purpose siya. Kasi gusto niya na mag-benefit ang lahat. Your measure. Tandaan nyo, your measure is God's gift to you. But ang purpose ng gift mo, 1 Corinthians 14:12, ang purpose ng gift na meron ka, ang purpose ng gift na meron ako, 1 Corinthians 14:12. Even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church. Your gift is supposed to be for edifying, for edification. Kaya ka binigyan ng gift, kaya ako binigyan ng gift para maging pagpapalakas, pagpapatibay, pagtuturo, pag-i-establish sa ibang mananampalataya. Are you following? Nasundan niyo po ba yung first point natin in discovering the measure? Ang discovery ng measure, mga kapatid, bawat isa. Everyone has a measure. Bawat isang saved. If you claim yourself to be saved, you have a measure. To simplify, if you claim yourself to be saved, you have a ministry to do in the church. Meron kang ministry na kailangan mong punan. Merong ministry na hinihintay ka na ikaw yung dapat gumawa. Why?
because you are given a gift for that purpose. Okay, binigyan tayo ng regalo, binigyan tayo ng grace para sa bagay po na yon. By virtue of God's redemption through Christ, salamat sa inawit ni Ate Richelle po kanina, di ba? 2 beses kang akin. Una ay nung ikaw ay nilikha ng Diyos. Pangalawa, nung ikaw ay tinubos ni Kristo. Dahil tayo nasanla sa kasalanan. Colossians chapter 3 verse 2. Therefore, Colossians chapter 3 verse 2. Therefore, kung tayo ngayon ay niligtas, tinubos na ni Kristo, itong sabi, set your affection on things above, not on things on the earth. Ano sabi po? Set your affection on things above, not on things on the earth. Walang masama na i-enjoy natin yung mga bagay sa sanlibutan. Walang masama that we enjoy things in this life dahil graces din yan ng Panginoon, provision niya yan sa atin. Amen. But don't lose sight kung ano po ang mas importante. Don't lose sight kung ano dapat ang pinag-aatupag ng isang Kristiyano. Things above, not on things on this earth. Amen. Kapag so much tayong pag too much, yung atin pong pag-iisip sa mga bagay dito sa sanlibutan, nag-focus ka lang sa mga bagay ng sanlibutan, mga kapatid, hindi mo na naisip kung gaano kabuti ang Diyos. Hindi mo na naisip kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Natanong na po ba natin to? Lord, ito po bang ginagawa ko ngayon? Ito yung kalooban mo talaga sa buhay ko? Is what I am doing right now, yung work ko, yung pag-aaral ko, yung hobbies ko, yung routine ko, ito ba talaga, Lord, yung gusto mo sa buhay ko o iba? Kasi kapatid, kung hindi yan ang gusto ng Panginoon, we better surrender our bodies to the one who died for us. Amen. Mas mainam na, Lord, ito po yung gusto ko eh. Pero kung ito yung gusto mo, Panginoon, tulungan mo ko na ito yung gustuhin ko. Kasi, mga kapatid, you cannot find joy, true joy, aside from doing the will of God. Dahil ang joy, fruit of the Spirit. Paano mamumunga yung Espiritu sa bagay na mali? Paano mamumunga yung Espiritu sa bagay na hindi niya kalooban? So wala. Yes, may joy sa sanlibutan, pero sabi ni Moses, pleasure of sin for a season. Pero yung true joy only found in the person of Jesus Christ. Sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Maaring tuwang-tuwa tayo, masaya tayo sa mga ginagawa natin sa sanlibutan. Pero kung gagawin mo yung sinasabi ng Panginoon at kalooban ng Diyos, masasaya ka doon. Compared, far above, doon sa mga bagay ng sanlibutan. Yes, masaya yung mga ginagawa natin on things on this world. But there is not more joy than seeing someone saved and someone edified for the purposes of God. Dahil itong tao na to, yes, pupunta siya sa impyerno, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sa gospel ng Panginoon, na ikaw ang nagbitbit, ikaw yung nagdala sa Kanya, makapiling na rin ng Diyos magpakailanman. Hindi natin sinasabi na huwag tayong maging mabuting tao. Pero kapag natulungan mo ang lahat in your good works and fail to do this thing that is more important, walang joy doon. Amen, walang joy. Yes, galit na galit tayo sa mga korupsyon, sa mga flood control. Yes, galit na galit tayo sa paglilustay ng pera ng gobyerno. Amen. Maglulustay ng pera daw ng taong bayan. Yes, okay, lungkot na lungkot tayo doon. Imbes na napunta sa ganito, sa ganito, sa ganito. Alam nyo, mga kapatid, kung ang Pilipinas sobrang yaman, nagsisimba ka kaya ngayon? Kung tayo ay kagaya ng mga ekonomiya ng Finland, ekonomiya na itong mga European countries, you know, it's much harder to get the gospel to those people. Sabi nga ni Jesus Christ, di ba, mas madali pa yung kamelyo na dumaan sa butas ng karayom. Ito, hindi to butas ng karayom, laking karayom yan. No? Mas madali pa daw than a rich man will enter into the kingdom. Practically speaking, mga kapatid, money, not just money, the love of money is the root of all evil. At marami,
na-overthrow because of those things. So discovery, mga kapatid, discovery. Hindi lamang dapat maintindihan natin, everyone is given measure according to the gift of Christ. That is discovery. Pangalawa, bakit ka binigyan ng measure? Pag-usapan natin the destiny. Okay? Ano yung kahihinatnan? Ano yung purpose? Ano yung layunin? Bakit binigyan ng measure ang bawat isa? Ulitin ko po ha, bawat isa may measure. Ang tanong, bakit binigyan yung bawat isa ng measure? Pag-usapan natin destiny. Ano yung kahihinatnan? Ano yung purpose? Ano yung layunin ng Diyos? Same passage in Ephesians 4. Ephesians chapter 4. Okay, same chapter. Buksan naman natin, basahin naman natin, verse 13. Ephesians chapter 4, verse 13. Till, sabi niya, we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ito yung destiny, mga kapatid. Yung fullness of Christ. Yung maging kamukha natin si Kristo. Yung maging katulad natin si Kristo. No? Alam niyo po yung, di ba, meron tayo dito mga brothers na nag-gym. No, mga brothers natin nag-gym sila. Okay? Pag nakakita ka ng mga nag-gym, sabi mo, laki naman ng katawan nila. Bulky, muscle, di ba? Laki. No? Tapos si iba, syempre nag-isip sila, never ako magkakaganyan. Ganyang katawan, never ko yun ma-achieve. Nagsabing gano'n. Pero, isipin niyo po mga kapatid, kung hindi sila nag-gym, kung hindi sila nagbubuhat na mabibigat na dumbbell at mga weights na yan, maaring nga never in their lifetime would they see na meron silang muscle na malaki dito, dito yung chest nila malaki din, yung mga legs nila matitigas, at normal lang, kung paano lang, kagaya ko lang, ganito. Couch potato. No? Hindi, ibig sabihin, hindi mo makikita na yung sarili mo ay ganun ang katawan. Pero lahat naman tayo may katawan. Tama? Pero itong gusto nating ipaunawa, mga kapatid, gusto pong makita natin, binigyan ka ng measure eh. Binigyan ka ng measure. At yung measure na yun may purpose. Hindi po yun automatic na wala kang gagawin at maging makuha mo na yung fullness of Christ. Hindi yun automatic, no, kagaya ng mga nag-weights. Pumunta ng gym, napayatot. Pumunta ng gym, na sobrang taba. Pagpasok, paglabas, maskulado na. Walang ganun! Ilang beses silang pupunta doon. Ilang beses silang mangangamoy putok doon. Para lang mailabas yung muscle. No, nandyan na yun, pero kailangan ma-breakdown, kailangan tumibay, kailangan lumaki. Nandyan pa po tayo? Mga kapatid, ilang beses na balik yun sa gym. Kung hindi, 3 buwan, 6 na buwan, 1 taon nilang gagawin yan, 2 years. Para lang mapakita nila yung physique nila, di ba? Para lang pag gumanon sila. Mga ganun pa. Ano? Pag gumanon lang, uy, laki na. Tama? Ang measure natin kay Kristo, may purpose. May destiny yan. May gusto yang puntahan. Pero, kung hindi mo yan i-exercise, walang mangyayari dyan. Nakakasunod po tayo. The fullness of Christ. Romans chapter 8 verse 29. Romans chapter 8 verse number 29. Anong sabi ng Biblia? For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Sinabi rin dito sa Philippians 3:12, yung purpose why the Apostle Paul is saved at inapprehensya ni Kristo. Philippians chapter 3 verse 12, ang sabi ng Bible, not as though I had already attained,
either we're already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Jesus Christ. Ang ating Panginoong Jesucristo, wala siyang ibang desire sa bawat isa sa atin, but that we might become like Him. Maging katulad natin siya. Balik tayo sa ating text, Ephesians chapter 4. Balik tayo sa ating text, Ephesians chapter 4. There's no other desire and purpose ang ating Panginoong Hesus and God for saving our soul, kundi yung measure of the stature of the fullness of Christ, that perfect man, ay maging tayo lahat. Kaya nagbigay ang Diyos ng verse 11, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Kaya siya nagbigay niyan. Is that verse 12, maganap, perfecting of the saints, work of the ministry, edifying of the body of Christ. Yun pala, preacher eh. Nagbigay pala ng apostol, nagbigay pala ng prophet. Siyempre, wala na sila ngayon. Ang meron na lang, ano lang natitira dyan? Verse number 11, evangelists, pastors, and teachers. Nagbigay ng ganun. Anong purpose? Para sa perfecting of the saints, para sa work of the ministry, para sa edifying of the body of Christ. Di preacher, sila lang yung gagawa nun. Kami, hindi naman kami evangelist. Kami, hindi naman kami pastor. Hindi naman kami teacher. So, bakit mo sinasabi sa amin na yung measure namin, dapat din namin exercise? Tignan nyo po ang purpose kung ba't binigay yun. Verse 13. Till we all. Kasama ka? Evangelist ka ba? Hindi. Pastor ka ba? Hindi. Teacher ka ba? Hindi. Pero kasama ka ba dito sa verse 13 na all? Kasama ka. At sa all na yan, sabi ng Bible, come in the unity of the faith, knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Naiintindihan po natin, verse 14, kasama ka pa rin dyan, that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So ito po, gusto ko maintindihan natin, nagbigay ang Diyos, evangelist, pastor, teacher, nagbigay siya para magturo, para mag-perfect, para mag-edify ng mga members of the body. Ikaw, hindi ka pastor, hindi ka teacher, hindi ka evangelist. Yes, dito ka, sa side na to. Pero ang purpose pa rin ng Panginoon, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ang gusto pa rin mangyari ng Panginoon, tinuruan ka, yes, may ginamit siyang mga tao para matutunan mo, para ma-impart sa iyo ang truth. At pag natutunan mo, hindi ka na bata, na kahit na anong doktrina, pwede kang masway-sway pa. Nakuha po natin? Yes, hindi ikaw pastor, hindi ka evangelist, hindi ka teacher. Yes, hindi ka doon nilagay ng Panginoon. Pero still, nilagay ka niya sa posisyon na gusto niya maging kamukha mo siya. Nakita po ba natin yung sa talata? Till we all come in the unity of the faith, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine. Kapatid, kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka teacher, kahit hindi ka evangelist, binigyan ka ng measure ng Panginoon to be more like Christ, so that your destiny will be of Christ. Para yung atin pong itsura, para yung ating pamumuhay, maging kagaya ni Kristo Jesus. Colossians 1. Ito po yung mission natin. Kung bakit natin ito ginagawa, bakit tayo nagtitipon, bakit tayo may church, bakit tayo nagbi-ministry. Colossians 1:28 to 29. Colossians 1:28 to 29. Whom we preach. Sino ang tinuturo natin? Sino ang pinipreach natin? Christ. Warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Whereunto I also labor, striving according to His working which worketh in me mightily. Doon tayo nagle-labor. Doon tayo nagsisikap. Bakit? Kasi gusto natin maipresenta itong mga miyembro na ito, itong mga body, ito yung part of the body of Christ, perfect in Christ Jesus.
Nakapanood na po kayo ng yung mga nagagawa ng table na epoxy. Yung mga magaganda siyang kahoy. Talagang gaganda eh. Pag nanood ka sa YouTube noon, yung mga ginagawa nila, kahoy, slab, tapos gagawin nilang magandang table na may epoxy something. Alam niyo po, para ma-perfect nila yung table na yun, para mapakita nila yun na ready product worth thousands of dollars. We're not speaking 5,000 pesos. We're not speaking 10,000 pesos. We're speaking hundreds of thousands of pesos sa isang lamesa. Amen. Pero bago nila ma-perfect that table, ang kailangan nilang gawin, tanggalin muna nila yung mga imperfection. Tapyasin nila yung mga sobra, ikorte nila sa gusto nilang design, ikorte nila sa gusto nilang shape, to the point na ready na siya, ililihain nila ng ilang beses, babafingin nila ng ilang beses. Kita mo nyo, the method of perfection ay hindi madali. Pero kapag lumabas na yung table na yun na yung mga nilalagay sa mga Shangri-La Mall. Yun na yung mga nilalagay dyan sa mga mahal na mga bahay dyan sa Forbes Park. Okay? So, may kita natin yung process ng perfection, sobrang hirap. In the same way, mga kapatid, sa ating perfection as Christians, it takes rebuke. It takes reproof. It takes correction sa ating mga buhay para tayo unti-unti maging katulad ni Kristo. Nakita niyo, binasa natin sa Ephesians 4, yung text po natin, yung sinasabi ni Apostle Paul dito sa mga taga-Epeso. Kaya sabi niya in verse number 20, hindi niyo talaga natutunan si Kristo. Sabi niya sa verse 21, kung narinig niyo siya at naturuan talaga niya kayo at ang katotohanan ay nasa Kanya, ano dapat ang nakikita sa atin? Yung 22 pababa, mga kapatid. Dapat hubarin na daw po yung uluma nating pagkatao na corrupt according to the deceitful lust and be renewed in the spirit of your mind and you put on the new man which God is created in righteousness and true holiness. Ano yung mga kailangan mong pag-aalisin na sa iyo? Verse 25, alisin na daw po ang pagsisinungaling at magsalita ng katotohanan bawat isa sa kanyang neighbor, sa kanyang kapitbahay. Okay? For we are members one of another. Magalit daw tayo pero wag tayong magkasala. Oh, preacher, paano yun? Gusto ko yun. Paano ba magagalit nang hindi ako nagkakasala? Okay? Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hand, the thing which is good. Verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Nakita nyo, verse 30, wag natin i-grieve yung Holy Spirit. Verse 31, yung bitterness, yung wrath, yung anger, yung clamor, even speaking, alisin na daw yan sa atin. With all malice. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Preacher, napakahirap naman yan. Kapatid, that is becoming like Christ. That is becoming more and more like Jesus. That is becoming more and more like the Son of God. Preacher, alam mo, naintindihan ko na yung body of Christ na yun. Naintindihan ko na part ako ng body, gospel, punta ko dyan dahil sa gospel. Pero preacher, ang hirap lang para sa akin na i-apply itong mga gantong verse. I understand, kapatid. Why? The old man could not receive these things. Yung luma mong pagkatao, maldita talaga yan. Suplado talaga yan. Ang luma mong pagkatao, masama talaga ugali niyan. I understand that because that's the flesh. Pero don't tell me the power of the old man is much powerful than the power of the new man. Huwag mo sabihin na, hindi, ito pa rin ako, luma pa rin. Ay, mga kapatid, kasi kaya yan ka pa rin, di mo hiubad. Amen. Ang sabi ng Bible, put off, verse 22. At ang sinabi niya, verse number 24, put on. Ano yung hubarin mo? Ano yung isusuot mo? Hubarin mo, sabi niya, yung old man mo, at isuot mo yung new man mo. Mahirap? Yes. Kaya nga kailangan dyan faith and trust sa Panginoon. Kung madali lang, edi lahat na naging Kristiyano. Dali lang pala eh. Amen. Pero hindi po madali. Kailangan magsasacrifice ka talaga. Kailangan magsasuffer ka talaga na mawala yung mga bagay na yun. Isipin mo, hindi naman yun eh. Sabi ni Apostle Paul, I count all things but loss
for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung that I may win Christ. Kita nyo yung attitude ni Apostle Paul? Lahat ng bagay, tinapon niya, kinonsider niya na dumi, kinonsider niya na talagang, ayoko na lang tagalugin yung dung, mga kapatid. Pero kinonsider niya daw yun na ganun para mawin niya si Kristo Jesus. Mahirap po lahat, mga kapatid. Mahirap magbago, mahirap alisin yung ating mga nakasanayang ugali. Mahirap maging kagaya ni Kristo, kaya nga hindi mo yun kapangyarihan. Kaya nga ang kinakailangan ng Diyos, willing ka ba? Willing ka ba to surrender? Kasi kung ikaw, hindi mo talaga yan gagawin. Maniwala ka. Amen. Hanggang ngayon hindi mo ginagawa Maniwala ka na lang dyan. Pero mga kapatid, if you will allow the Holy Spirit na mag-work sa atin, Lord, hindi na po ako, ikaw. Not anymore myself, not anymore yung karapatan ko, not anymore ako. Napakadali mga kapatid. Bakit? Kasi si Kristo na ang kumilos. At hindi tayo. Amen. Nandiyan pa po tayo? Ano daw yung kailangan mga maalis sa atin? Verse 31, bitterness, wrath, anger. Alam nyo, no? Pag pinag-aralan natin ito sa Ephesians 5 last time Diba sabi sa mga husbands? Husband, love your wives and be not bitter against them. Bakit kaya sa lalaki sinabi yun? Kasi may tendency talaga ang mga lalaki na maging bitter. Amen. Diyan pa po tayo? Pag di natimplahan ng kape, ay nako, mga gano'n na yan. Oo, talagang mainit na yan, ang ulo niyan. No? Mga kapatid, anong sabi ng Bible? Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking, ano daw, put away from you. Huwag natin yan. Pairalin natin yung verse 32, kind, tender-hearted, forgiving one another. Let me tell you, mahirapan ka kung hindi yan dahil kay Kristo. If not because of Christ, hindi yan mangyari. Kung mangyari man, on a human level, it will not last. Christ is all and in all. Titus 2:2. Bago natin iwan yung ating second point, mga kapatid. 2 Timothy 2:2. 2 Timothy 2:2. Bakit ba tayo nag-aaral ng Bible? Bakit ba tayo kailangan mag-study pa? Kasi po ang gusto ng Panginoon, especially to the men, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Mga men, ang gusto po ng Panginoon, one day, kayo din ay makapag-teach. Tayo din ay makapag-teach sa iba. So, sipagan natin. Yes, may mga trabaho tayo. Yes, nahirapan tayo. Dami natin na napuyat tayo lahat-lahat. But please, take time in the Word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Di lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Pangatlo, okay, na-discover natin na bawat isa may measure. Nalaman natin na ang patutunguhan, ang gusto mangyari ng Panginoon, kaya ka binigyan ng measure, is the fullness of Christ. Now, let's talk about its development. Let's talk about its development. Yung development ng measure na meron ka. Yung binigay sa'yo ng gift ng Panginoon. Yung binigay sa akin na gift ng Panginoon. Paano mo hahasain? Dapat mo bang gamitin? Paano mo i-exercise? Ephesians chapter 4 pa rin. Ephesians 4. Nabasa rin natin to kanina. Ephesians 4:16. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body
unto the edifying of itself in love. Nakita niyo po? Ang gusto kong i-highlight niyo po sa verse na yun is the effectual working. Tapos every part. Effectual working. Try nyo na po mangalay yung paan nyo. Bawa na ibang yung pagtulog mo, iba yung pagkaka-style mo sa paa mo or something, nakaupo ka, nabigatan. Tapos pagtayo mo yung nangangalay. Ang hirap sa pakiramdam nun, saka parang nanginginig ka or makuryente ka. Mga kapatid, kapag ang gusto ng Panginoon, every part of the body mag-work effectually. Mag-work effectually. Possible ba na yung every part hindi mag-function? Yes. Kaya nga may stroke po eh. Kaya may ibang mga sakit na kung saan nag-i-immobilize or hindi na gumagana yung ibang part, pwedeng mangyari yun. Pero when it comes to the body of Christ, ang gusto natin, every part will do its job. Every part will function. Every part will have an effectual working. On a similar wording sa 1 Thessalonians 2:13, may kita natin dito, papaano yung effectual work. Paano ba nagkakaroon ng effectual work? Sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, tignan nyo lang po ito. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh. Ang salita ng Diyos effectually worketh, pero may pasubali, also in you that believe. Do you want na ang salita ng Diyos mag-effectually work sa atin, at yung every part na ito ay mag-work din effectually? Believe the book that you read. Paniwalaan mo yung Word of God. Hindi yung pag nakapakinig tayo every Sunday, nakapakinig tayo kung anong sinabi ng salita ng Diyos, hindi natin ina-apply. Paano mo susukatin kung pinaniwalaan mo? Eh di in-apply mo. Pero kung hindi mo ina-apply, ibig sabihin hindi mo pinaniniwalaan, mga kapatid. Hindi po tayo nag-church lang just to have a religious attendance before ang Holy God. Hindi tayo nagsisimba so that, Lord, naka-attend na ako ngayong linggo. Wala tayong pinagkaiba sa Pharisees. They have complete attendance. Lahat ng mga requirements sa law na bigay nila, but they have missed the important things. Isipin mo, nandyan na sa harap nila si Kristo, hindi nila matanggap na siya yung Messiah. Why? Because of the blindness of their heart. Yes, lahat ng religious ceremonies sa ulado nila, from beginning to end. Siguro nga, iba sa atin dito. Pag upo natin dito, alam na natin mangyari. Tayo, upo, kanta. Tayo, upo, kanta ulit. Tayo, upo, choir na. Tayo, upo, alam na natin mangyari. We might have a religious ceremony ongoing at alam na natin gagawin. Nagsalita si pastor. Kakanta si kapatid. Kakantahin ko. Alam na natin sa ulado na natin Parang Pharisee lang, alam na nila lahat ng gagawin But they have missed the important things. Because, though maalam sila, alam nila yung Word of God. Yet, kung naniwala ka talaga sa Word of God, ba't na-miss mo yung the Word of God? Jesus Christ. Amen. Andiyan pa po tayo. Merong effectual working ang bawat part kung maniniwala ka sa salita ng Diyos and i-allow mo ang Holy Spirit na mag-work. Kapag nag-attend yung ating mga tainga to the Word of God and apply ourselves to obedience to Christ, we come to Ephesians 4. Yung binasa natin kanina, 13 to 14, yung we will be henceforth no more children. Yun na yung magiging sa atin. 2 Corinthians 10. 2 Corinthians 10.
2 Corinthians 10, 3 to 5. 2 Corinthians 10, 3 to 5. Please remember this passage. Ito yung kailangan natin, mga kapatid. Kailangan natin to araw-araw. Kailangan natin to kahit anong ginagawa natin. Sabi niya, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Every day, kailangan yung mga imagination na mali, yung mga bagay na kung saan inaagaw ang ating panahon sa mga bagay na dapat yun yung ginagawa natin para yung tayo bilang part ng body ay mag-effectually work, mga kapatid. Yung mga bagay na yun, dapat daw i-cast down yun. At ang mapalit, obedience of Christ. Mga young people, too much time sa cellphone. Too much time sa Roblox. Too much time sa ML. Too much time sa mga barilan. Too much time sa mga bagay na yan. Amen. Amen. Tanungin mo tungkol sa Bible, makasagot. Makakasagot. Tama. Bakit? Na-instill na rin eh. Pero hindi nag-work sa buhay. Hindi nag-work sa ating buhay. Why? Kasi di natin pinaniwalaan, di natin in-apply. Pwede marami na tayong alam na verse, marami na tayong alam na doktrina, marami na tayong alam na ganyan. Pero hindi, ang dami naman ng alam na doktrina, pero bakit parang hindi gumagana? Sasakyan, punong-puno ng gas, pero hindi umaandar. Hindi mo kasi ini-start eh. Puno ng gas. Lahat maayos. Maayos yung langis, maayos lahat, kompleto yung maintenance. Pero hanggat hindi mo i-start, di aandar ang sasakyan. Marami mga Kristyano, tayo dito. Yun ang nakakatakot. Maaring ganun tayo. Ang dami na nating alam. Ang dami na nating natanggap na Word of God. Ang dami na. Pero ang kailangan na lang, mga kapatid, spark plug. Kailangan na lang ma-start. Ang gagaling natin eh. Marami tayong talent, maraming binigyan tayo ng Diyos ng abilities, binigyan tayo ng Diyos ng gifts, binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan. Pero bakit hindi nag-work? Saan may problema? Sa pagbibigay ng Diyos ng measure? O sa unwillingness natin na maging willing? Mga kapatid, ang Diyos, hindi niya kailangan ng sobrang galing. Kailangan niya ng mga sukong buhay. Kailangan niya yung mga surrendered life. Kailangan niya yung mga magsasabi, Lord, nevertheless, not my will, but thine be done. Aanhin ng Diyos yung sobrang galing. Aanhin ng Diyos yung sobrang daming talento. Aanhin ng Diyos yung sobrang daming mga bagay na kaya niyang gawin, pero hindi naman magamit ng Panginoon. Walang kwenta, di ba? Nonsense yun. Kapag yung mga muscle natin, hindi natin in-exercise yan, may tawag ang science na atrophy. Ibig sabihin, nagsishrink yung size and lose strength. Sipin mo pa naman, meron nga panood, yung tatay, parang ang tagal niya ng panahon na nakataas yung kamay niya. Alam ko, kung nakita niyo sa Facebook yun eh. At dahil taon na nakataas, di niya na maibaba, kapatid. Hindi niya na maibaba. Sa sobrang tagal. Okay? Hindi niya na magamit tuloy. Nakaganyan na lang siya. Kapag yung measure mo at measure ko, hindi natin napagamit yan sa purpose ng Panginoon, sayang. Sayang. Alam niyo po yung istorya, no? Kahit ano, nag-unahan yung kuneho saka yung pagong. Alam niyo naman yun eh. Yung kuneho, obvious naman na siya yung panalo dun eh. Pero imbis na tapusin niya, huminto siya. Yung pagong, yes, ang bagal niya, pero tinuloy-tuloy niya. Sino nanalo? Yung merong skill, yung magaling, yung mabilis, o yung consistent?
Mga kapatid, maraming mas magagaling sa atin. Naniniwala ako doon. Kung kukumpara mo, kung ganun yung mindset natin, pag kukumpare, mas maraming magaling sa atin. Pero bakit tayo makakapagpatuloy at bakit tayo nasa ministry ng Panginoon? Dahil nagtitiwala tayo sa Diyos tuloy-tuloy. At nag-willing tayo na mag-alay ng ating buhay, mag-sacrifice ng ating time, mag-sacrifice ng ating resources for the ministry of God. At salamat sa Panginoon sa bawat isa po. And I'm challenging you, mga kapatid, please, don't lose sight yung mga importanteng bagay. Sobra nating busy sa napakaraming bagay, baka hindi na yan ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Tandaan natin, hindi tayo nare-reward. May last point pa po tayo after this one. Pero saglit na lang yon. Hindi ka ire-reward base sa measure mo. You are rewarded kapag in-exercise mo yun. Nabigyan ka, halimbawa, ang galing mo, nabigyan ka ng talent, gift ng Panginoon, hindi mo naman pinagamit. Rewardan ka ba doon? Participation lang? Consolation pa, okay. Galing niya. Wala po. May nakapagsabi nga, the greatest ability is availability. So saan to? Babagsak pa rin. Willingness, availability, surrender, obedience. Tignan nyo po, 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians 1, 26 to 29. 1 Corinthians 1, 26 to 29. 1 Corinthians 1, 26 to 29. For ye see your calling, brethren, how that many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, the things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. Kapatid, kung sinasabi mo, preacher, ayoko. Hindi ako magpapagamit sa Panginoon kasi hindi niya naman ako binigyan ng ganyang boses kay kapatid eh. Hindi naman yung kailangan ng Diyos eh. Ang kailangan ng Diyos, willingness. Ang kailangan ng Diyos, willing ka ba na ialay mo yung buhay mo para sa Kanya? Aanhin ng Diyos yung sobrang galing na talento, pero hindi niya pwedeng magamit. Kasi sobrang abala sa mga ginagawa niya. Lastly, to end. Mga kapatid, to end. Nakita natin, na-discover natin, bawat isang save, may measure. Ang destiny, ang katutunguhan ng bawat isa, supposed to be fullness of Christ. Ang development, supposed to be, ang bawat part, nag-work. At ang work na ito, effectual. Okay? Lastly, let's look on the danger of that measure. May danger, mga kapatid. May danger. And the danger is, tingnan na, Ephesians 4, doon sa ating text, Ephesians chapter 4. Verse 17. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Ang danger sa measure ay yung measure natin ang makagamit, hindi ang Diyos, kundi ang sanlibutan. Other Gentiles walk. In the vanity of their mind. The same people, yung parehas ng mga tao na sinabihan na meron kayong measure, na ito yung gusto mangyari ng Diyos, na ito yung dapat nakikita natin nag-work. The same people in Ephesians 4, sabi ng Panginoon, huwag kayong lumakad kagaya ng mga hintil in the vanity of their mind. Is it possible? Pwede ba na ang isang ligtas, ma-waste yung kanyang buhay? Yes.
Pwede ba ng isang ligtas hindi magamit for the purposes of God? Yes. It is very possible, yes, na meron tayong measure and so good at that, but at the end of the day, itong nangyari sa atin. We walk according to the vanity of our minds. Si Demas, anong nangyari? Having loved this present world, may danger din, pwede rin. Pero hindi na natin i-discuss. May danger na ang isang danger sa measure, magmayabang ka. Magmalaki ka sa kung anong binigay sa'yo ng Diyos. Ang sagot lang naman doon, ano bang meron ka na hindi binigay sa'yo? Wala. Lahat yan, grace lang yan ng Panginoon. Kaya, huwag tayong magmamalaki. Huwag tayong magmamataas. Mga kapatid, I preach these things to you, hopefully, para magising tayo. And this is not just a preaching for you, but for me as well. The spirit of zeal and revival, mga kapatid. Meron tayong great work na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. A great ministry. At para ma-fulfill yung ministry na yon, iniwanan niya tayo ng mga gamit. Spiritual gifts. For the purposes and fulfillment of these ministries. Pwedeng i-abuse, pwedeng ma-misuse. Pero meron yung intended purpose. Ang tanong, sinong magiging seryoso? Sinong mag-iiwan na sa pagiging bata? Kagaya ng Ephesians 4. Who will dedicate themselves to the work of the ministry? Mga kapatid, availability. Natanong na to before Pero sabi, kapatid, kumpara mo yung sarili mo. Hindi sa iba, kumpara mo yung sarili mo sa kung sino ka dati, yung ginagawa mo sa Diyos at sa ngayon. Nasaan tayo ngayon? Are we growing or not? Dahil kung hindi, mga kapatid, then I don't believe yan ang gusto ng Diyos sa'yo. Dahil ang gusto ng Diyos, fullness of Christ. Ang gusto ng Diyos, effectual working of every part. Practically speaking, mga kapatid, young people, get back to your outreaches. Amen! Hindi high blood pressure. Amen? Diyan pa po tayo. Walang pasama mag-aral. But please consider your measure of Christ. In the fullness of Christ. Huwag nating gawin na parang ang ministry, second option lang natin, mga kapatid. Our lives should be the ministry. Ang buhay dapat natin ay yung ministry. Because kung ganun ang mindset mo, naniniwala ako, hindi mo ine-neglect yung pamilya mo dahil that's your first ministry. Yun yung una mong ministry. Amen. Ang dami. Kaluluwa. Kailangan nila ng magtuturo sa kanila. Kailangan nila ng mag-help sa kanila for them to know Christ. Ang problema, walang willing. Ang problema, abala sa paglalaro. Ang problema, abala sa mga bagay na sanlibutan, nakalimutan ng mas importanteng bagay. Kapatid, you have a measure. I pray your measure will be of good use to the Lord. He is worthy to be served. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, salamat po sa pagkakataon na ito na inyo binigay po sa amin. Ama, this is a preaching not just for everyone but for myself. I know na may mga bagay po ako na hindi ko pa po nasusuko po sa inyo. Maybe I'm consuming much time on things that doesn't matter and are just coming to vanity or masusunog lang po sa judgment seat of Christ. But I pray, dear Lord, as we strive, serving you, and help us to be faithful, nawa, ang mga members po ng church na ito, that they consider their measure and that they fulfill their ministry joyfully with contentment and satisfaction. Na kami po, Panginoon, matutunan namin to sacrifice for the things of God. Na hindi po kabawasan at hindi po kasayangan na ang aming buhay, ginagamit namin, inaalay namin
on the things of God and not on the things of this world. Lord, help us not to endanger our future dahil po nasayang lamang ang aming buhay. Help in each and every one of us. Salamat, Panginoon, dahil mabuti ka sa amin and you never withhold your goodness despite our unfaithfulness. Pero Panginoon, on the same breath, help us to be faithful. Help this church, Panginoon. Kisingin niyo po kami. Huwag niyo po kami hayaan na maging tamad. Huwag niyo po kami hayaan na wala pong ginagawa. Huwag niyo po kami hayaan na puro imbak lang po kami ng karunungan pero hindi po namin na-apply sa aming buhay. Ama, maraming salamat po. Salamat sa pag-ibig niyo po sa amin. Sa po namin binabalik ang lahat ng kapunin pasalamat. In Christ we pray. Amen. Amen.